Hello, so meron tayong bagong brand ng ano dito. Yan, kakabili lang po. This is EcoFlow power station. Nabuksan na actually pero hindi ko pa nakikita kung na itsura. Chinek kanina kasi daw dun dumating. Wala akong dumating, so check ko lang ha. Buksan natin. Oh, okay, maliit lang. Na-expect ko malaki siya kasi medyo may kataasan yung kanyang wattage. I believe this is around 700 watts. Tama ba yung order ko? Yun. Capacity base rito is 768 watts, sabi rito, no? Capacity 768 watt hour, bali 40,000 milliamp hour o 40,000 amp hour ito nakalagay. Sa solar naman kaya niya hanggang 220 watts. Uy, compatible to sa aking solar panel na 200 watts. AC output hanggang 1,600 watts. Totoo ba? AC output? Oh, hanggang 1,600 watts pala siya. And sa mga USB charging naman niya na ports, hanggang at least 24 watts. USB Type-C input output hanggang 100 watts max. Okay, so let's try this. So ito po yung kanyang mga ports. We have 3 Type A's, 1 Type C. Not really sure para dito, pero meron tayong mga ganitong adapter parang sa kotse. Lagi ko nakakalimutan ng tawag dito. Pasabi nga sa comment section kung anong tawag dito. This is using DC connection, tapos we have an AC connection naman. Tatlong ports. I wonder kung may kasamang adapter. So ito yung mga nakasama sa box. We have the power cords, another power cords. Ito para sa ano to, router yata to, pwede, or sa laptop. Ito para to sa kotse. Okay? Parang nabasa ko sa kanyang website na pwede siyang i-charge sa kotse in case lang nagagamitin siya outdoor or gagamitin pagka gumagala. So yeah, anyway, gamitin na natin. Let's go. Come tayo. So gusto kong i-try itong washing machine. Ito hindi ko pa ito nagagawa before sa unang mga power station na ano ko. So this one is from Eureka. Lumang washing machine na to. Pasensya nyo na. Talagang ano na to. Pero dun pinicturean ko yung likod niya kung ano yung capacity niya. This actually wattage is 350 watts and spin niya naman ay 180 watts. So basically kung magsasabay sila is nasa 400 plus watts. No, 500 pa actually. 500 plus watts. Since kaya naman niya hanggang 800 watts, tapos may bypass yata siya na around 1,600 watts. Hindi ko natitingnan yung bypass kasi pang short period lang yun nagamitan. What if gagamitin mo siya na matagal, like yung pag-washing machine? So useful ba siya or kaya ba niya? So this one is 500 around 530 watts. We'll try this, okay? So yun, currently nagra-run na yung washing machine. Pinakasaksak na siya and kumukonsumo siya ng around 300 watts. Kaya. Let's see, sa isang sinet na siya for 3 minutes. Tingnan natin kung ilang percent ang mababawas sa battery sa 3 minutes. Kung makalimutan, meron nga pala siyang monitor sa app. So pwede palang iwan na and then i-monitor na lang through the app. Yes, it has an app. 240 pareho. As you can see, balikan ko na lang later. So 2% ang nabawas niya after 3 minutes na cycle dito sa washing machine. So from 86 bumaba tayo ng 84%. So tingin ko kaya nitong tapusin ng isang labahan mo. Kasi kung every 3 minutes 2% lang, yeah, do the math na lang. So kaya niya tapusin isang full charge nito. O baka hindi nga, baka half charge lang nito ang kailangan, half charge lang nito. Kaya mo nang tapusin yung labahin mo rito. 2% lang bawas per 3 minutes. So not bad, di ba? Pwede. So, okay. Try naman natin siya ngayon sa PC. Okay? So, yeah. Naka-open ngayon. So, ito. Single monitor lang tayo ngayon kasi ibang setup ngayon natin. Pero, my PC has one dedicated video card. So, I assume, siguro pwede na to i-consider as average PC. Switch tayo dito sa, sa screen ko. And since na monitor naman ang app, so makikita nyo naman dito rin. So now, let's try. Try natin ng mabigat-bigat na agad, God of War. Kita natin yung pag-fluctuate yan, I'm sure. The fluctuation, 80 watts, 158 watts. So lumagpas na tayo ng 100 watts. So ito naglalaro tayo, umakyat tayo sa 200 watts mahigit. Let's see, settings nga pala natin, pakita ko lang sa inyo, wait. Yan. Sa settings, as you can see, naka all original tayo, okay? Hindi tayo nakalawa, so talagang bibigyan natin ng stress yung PC para sa mga game. Para may idea kayo. I admit, hindi ito yung pinaka-ideal kasi hindi naman gaming PC ang pinakagamit ko ngayon. Considering sa 2024, this is not a gaming PC anymore. This is just an average PC na lang. But still, naka-original graphics tayo. And we'll play this
God of War sa original settings, and currently naglalaro tayo sa 200 watts. Where are we going? Okay, for exactly 30 minutes nag-start tayo ng 11:12. May natira na lang tayo na 63%. So, ang nakonsumo is 17% per 30 minutes. So, kung i-multiply na, kung susundan natin yung logic na yan, basta nasa 200 watts lang yung output average ha. Pero syempre, yung mga gaming PC, mas mataas ang output dyan. Kung susundan lang natin na ang PC nyo is around 200 watts or lower, possible na kung 17 per 30 minutes na average na 200 watts ay 34% ang kakainin kada isang oras. So 369. So mga 3 hours, around 3 to 4 hours possible ha. Again, that's an average lang na output na 200 watts. That would be 3 to 4 hours na nag-game kayo sa PC nyo. Again, this is an average gaming PC lang, hindi po ito yung heavy talaga ha. So kung average ng PC nyo is 200 watts or lower, possible na makakuha kayo ng 3, 4 hours or even 5 to 6 hours kapag mas mababa pa dyan ang konsumo nyo. Like, kunwari, Google Chrome lang naman. Okay? Tingnan natin kung anong output nyo sa Google Chrome. Exit tayo rito. Okay? Kung walang game, Google Chrome lang tayo. Meron tayong average na 100 watts. Again, this is using Google Chrome lang with 4 tabs and active po lahat yan ha. Lazada, Shopee, so nag-maintain tayo sa 100 watts. So kung ganon, possible makakuha tayo ng 6 to 7 hours. Again, this is a gaming PC. Kung sa laptop, I'm sure mas mahaba, mas matagal bago nyo malobat ang EcoFlow na ito. Okay? Kung nag-average kayo ng 100 watts, tansya lang to. Again, not reliable na tansya. Pero kung tansya ang gagamitin and 100 watts ang possible na average na konsumo ng PC nyo kasi nag-Google Chrome lang kayo and some light apps, possible makakuha kayo ng 6-7 hours dito. Yan sa EcoFlow na yan. Bago nyo malobat ang inyong mga PC. Okay? Understood? So ito naman, out of curiosity lang, dito tayo sa tambakan namin. Nandito kasi ang aircon. So, out of curiosity, kaya ng EcoFlow ang aircon na mayroong 1.5 horsepower. Gusto ko lang i-try, out of curiosity lang, pero hindi ko masyadong itataas ang aking expectations. Kuha natin. Ay, meron na. Ayun, may nag-blow actually. Pero mahina. Sabagay, naka-low nga pala, 24 and low. Wait, kaya niya! Yeah, may blow na. Wait. So as you can see, kayang-kaya po niya ang aircon, but this is actually using the X-Boost. Kahit na alam natin na itong si EcoFlow River 2 Pro supports only around 700 to 800 watts that can actually reach up to 1,600 watts. So yung magkakabit sila ng bubong dito yata or something. So may mga gagamitin tayo mga tools. Since 1,600 watts ang maximum ng EcoFlow, so pwede to. Ito ay nasa 570 watts. Yun ay nasa 800 plus watts. Ilang watts yan? Oh, ito ay nasa 750 watts. So kaya to. Assume na kaya to. So tatry natin siya ngayon gamitin. Turn on natin. Meron pa tayong 28%. So tatry natin. Hindi pa naman sila mag-i-start. Charge ko muna saglit. Yan. Input 800 watts. Wow. Super fast charging ha. 49 minutes bago siya full charge. Grinder na lang. Grinder? Yes. Ito. Paputol. Yeah. Get set. Go.
Now, try naman natin dito sa aking 50-inch na TV. So, yan, nagpiplay tayo ngayon. Kumukonsumo siya average ng around 89. Ito, sabihin natin 90 watts average. 88, naglalaro siya 88 to 89 watts. So, consider natin as 90 watts. Yung nakasaksak po yan, ha? Ito po siya, you know. And then, tatry natin sabayan din electric fan. Okay? Lagyan lang natin sa 1. You know, so, akit yan, I suppose. 140. 50-inch na TV, then electric fan tayo na industrial na naglalaro bali tayo sa around 130 watts. Kung ganito is yan, manonood nga kayo at mayroong electric fan, possible makakuha lang kayo ng around 6 to 7 hours. Again, estimate lang po yon. That's 135 watts, 6 to 7 hours. Tansya lang po yun. Huwag nyo pong na-accurate yun. Yun ay tansya. Si EcoFlow po kasi is meron 10 years na parang assurance sila na longevity ng battery bago siya bumaba sa 80%. That's 10 years. Okay? So, ito po ay pwedeng gamitin direct sa inyong outlet and actually may support din siya for solar. Okay? So, you can see, kaya po, naglalaro tayo sa 130 watts gamit ang isang electric fan industrial and then 50-inch na smart TV. Meron tayo na Netflix yan. So, yun. Okay? Lipat na tayo sa ibang appliances naman. So, yun. This is the new Wolf na feature ko na to sa kabilang channel ko actually. So, e-bike, kung sundo to ng kids dito sa village namin. Yun na sa may sa patapat ng village. So, medyo low-bat na siya. And, tatry natin siya ngayon kung kaya niyang i-charge ito, which I assume kaya naman talaga niya. Kung kaya niya yung mga heavy duty na mga tools, mas kaya niya to. E-bike, let's go. Lalo, natutuwa lang ako sa kanya, na-impress ako sa kanya kasi mas better ito sa compare sa ibang mga na gamit ko rin ng mga power station. Okay, isang pindot lang. Let's see kung mag-ano ng output. Ayun, 225 watts. And, ayun, pula na siya. Umilaw na yung pula. 220 watts lang. Kaya po e-bike ha, kaya. So, balikan ko kayo. So, yun. As for the app, ito gusto ko talaga ipakita sa inyo about sa mga features niya. Kasi, yung ginawa natin mga demo is straightforward eh. But, it has so many features actually kapag na-install nyo yung app na makokontrol nyo siya. So, punta tayo dito sa settings. Dito malalaman natin yung mga possible na full capacity niya. Sa AC charging, ito input ha. Yung mga options kung paano siya i-charge, ito po input. So, pwede po siya AC charging, yun nga yung sa wall outlet natin. Pwede po siya hanggang 870 watts. Sinet ko lang siya sa 800 watts. Pero kaya po niya hanggang 870 watts na charging speed. And this is the fastest charging speed na na-encounter ko sa isang power station. For me ha, I'm not sure kung meron pa mas mabilis dito, but this one is my first time maka-encounter ng 800 watts. Because the other brands na na-feature ko rito, hanggang 200 to 250 watts lang ang pinaka-charging speed nila. But this one, 870 watts max charging speed. So, kaya po niya i-full charge. Akala ko at kagaya siya ng iba nung una, kaya akala ko, sabi ko mga 3 to 4 hours bago siya full charge. But no, I was wrong. Kasi, kaya niyang full charge, yes. The 870 watts can full charge the EcoFlow from 10% to 100% in just 1 hour and 15 to 20 minutes. Gusto kong emphasize talaga yung kasi na-impress talaga ako sa part na yun. That's the fastest charging speed na na-encounter ko dito sa channel. Okay? Ako yun. Kung meron pa kayong mas na-encounter dyan na mas mabilis, good for you. But for me, this is the fastest as of now. Okay? And then, pwede rin po siyang i-charge sa inyong kotse, just in case, up to 8 amps. Yun nga lang, syempre may kabagalan nito. And of course, matcha-charge lang to while gumaandar kayo nag-drive. So, if ever man, punta kayo ng camping, malayo pa naman ang biyahe nyo, why not i-charge siya sa inyong car? And kasama naman po yung accessories niya dito. And then the DC mode, of course, dito po sa DC mode, pag in-open natin, is meron po tayong option for solar recharging. Yes! You can actually charge this using a solar panel. Okay, mayroon po silang solar panel. You can purchase the solar panel, solar setup sa kanilang, sa iwan ko link. I will leave the link, official link po para hindi po kayo ma-scam. So, meron po silang solar recharging and of course, car recharging yan sa DC mode. Ito yun eh. Okay? And then sa output naman, meron tayong X-Boost. Okay? X-Boost naman, papakita ko lang sa inyo saglit. Yan. Ito yung mga kaya niyang gawin. So, X-Boost enables the device to power high-rated appliances beyond its output. Siguro ito yung kanina bakit napagana ko pa yung 1.5 horsepower na window type aircon kasi gawa ng X-Boost. So, hindi ko na-recommend na gamitin nyo sa aircon, although kaya, but I wouldn't recommend this to use sa inyong aircon, okay? And of course, sabi dito, connect only one appliances when using X-Boost to avoid interference. So, yun. And other features, meron po siya dito, lab features. Actually, meron siyang mga automation, automated task. Kung gusto nyo siyang gumana,
So, meron siyang mga automation. So, kung gusto niyo siyang ilagay sa solar setup, kung magkakaroon kayo ng solar setup, you can actually automate this. You can actually set this to be automatic kung gagana siya, mga triggers. Isa-set nyo lang po, okay? Of course, ang favorite kong part itong sa app niya mismo na monitor natin. So, currently, ginacharge natin yung e-bike. So, kumukonsumo siya ng 230 watts na nadidetect natin from here. Yun ang layo natin sa e-bike. Yung e-bike nasa labas, doon ginacharge natin. So, yun. Monitor natin. AC, yan. I-on lang natin. And then, of course, kapag may sinaksak tayong mga USB, monitor din natin dito. Of course. Okay? And then, of course, you can add more EcoFlow products. Kung nagustuhan nyo at bibili pa kayo, yes, you can have more. So, ayun. Finally, nagamit na natin siya. Na-test natin yung mga kaya niyang gawin natin. Hindi. So, for most of the basic appliances sa bahay, yes, EcoFlow Raver 2 Pro, kayang-kaya po niya. Very good po siya. And ang dami po niyang features actually na natuwa ako, na sorpresa ako na available na pala sa mga power station na gaya nito. Like the super fast charging. Emphasis ko talaga kasi sobrang convenient niyan kasi ang hintay na lang is more than 1 hour na lang. So napakadali po niya and 870 watts charging speed. Ang ganda nun. Ang solid po nun. And then of course meron siyang app support, which is first time din na na-encounter ko na gano'n. I'm sure meron nun sa iba na, pero first time yun sa channel ko na merong app support ay isang power station. Pwede mo na siyang i-view. Supported siya solar charging, solid. And of course pwede rin siyang i-charge sa mga kotse. Meron din ang control nasa app na mismo ng phone. And ang dami natin ports. We have 3 ports para sa mga appliances natin. Of course we can also use extension pa rin, of course. Hanggat hindi ka lumalagpas sa 800 watts na total capacity. Actually, 1,000 watts ang pinaka-safe niya eh. Pero 800 watts, just to be safe, hanggat maaari huwag tayong lalagpas doon. Within 800 watts, kahit mag-extension ka, okay lang. Like, kasi ang daming electric fan, 5 electric fan gusto mo, pwede. Since ang electric fan naman is around 70 to 80 watts lang naman yung mga malalakas na electric fan. So, pwede hanggang 5. Hindi lang. Pwede pa hanggang 6 or 7. Pwede po kayo gumamit na extension. As long as hindi lang talaga kayo lalagpas sa 800 watts na limit niya. Okay? Although meron siyang boost charge or tinatawag na X-Boost na kaya niya hanggang 1,000 to 1,600 watts, hindi po siya recommended na pangmatagalang gamit yung boost charge na yun. Okay? For quick uses lang, like siguro mga 30 minutes to 1 hour lang, okay lang po yun. Yung mga boost charge gagamitin nyo. But just to be safe, gamitin nyo lang siya around 800 watts and lower. Okay na okay po yun, of course. And yes, pwede po natin gamitin sa mga power tools, except sa welding machine. Kasi ang taas ng amperahe nun, hindi po kaya na ang welding machine. But other drilling and yung pang-cutting disc, and yung pang-ano ng tornilyo, pwede po. Yes, and of course, don't forget, pwede po kayo mag-charge pa rin dito. So yung mga rechargeable nyo ng mga power tools din, pwede na rin dito diretso. Pwede rin gamitin sa TV, sa electric fan. Of course, meron mga rice cooker po na around 600 to 800 watts, pwede nyo pong gamitin dito rin. And what else? Your computer, yung mga gaming computer nyo, pwede rin po, supported din po, okay? So, ang itatagal po ng charge niya is depende sa hakot ng appliances na pili nyo isaksak dito. Kung below 100 watts, kaya po nito magtagal from 0 to 100% around 6 to 8 hours. Tansya-tansya. But going 200 watts, siyempre, bababa siya ng 3 to 4 hours na lang. Siyempre, malakas na masyado yun. And higher than that, malamang 1 oras lang, 2 oras lang, ang pinaka-itatagal lang ng battery nito. Okay? So, huwag nyo pong tanungin lang kung gaano na siya katagal bago malobat. Ang tanungin nyo is, gaano ba kataas yung load or ilang wattage ba yung ikukonsumo ng appliances na isasaksak nyo rito. And ang kinaganda pa sa kanya, marami kasi siya mga exhaust. Yeah, narinig natin yung electric pan niya actually kapag gumagana. Yes. And susundan nyo lang po yung mga nakasulat dito sa likod actually. Yeah, susundan nyo lang to para meron kayong guide kung hanggang ilan yung gaano ka speed. Sa USB nga pala niya, kaya po niya hanggang 120 watts sa USB Type-C. While dito naman sa mga malalaking USB, itong tatlong to, USB Type-A is up to 24 watts lang maximum speed. Okay? So, 24 watts and then 120 watts yung Type-C. Okay? So, yun. Can I recommend this? Actually, yes. Kung ikukumpara ito, like I said, ang dami niyang features na maganda and natuwa ako and sobrang nalagpasan niya expectations ko kasi nasanay ako sa mga old brands na ito lang yung binibigay sa akin, masaya na ako, nalalakasan na ako doon. But this one, ibang level. Solid. So, can I recommend this? Of course, I will recommend this. Yun nga lang, consider nyo rin yung price. So, para sa inyo, tingin nyo sulit ba ito? Add ko lang bago kayo mag-decide para dyan, ha? Kiniklaim po nila na ang longevity nito is up to 10 years.
Okay, up to 10 years, gagana po ito. And by that time, mga 80% pa po ang at least mariretain niya na total capacity. Siyempre, hindi kasama dun yung abuse, yung overheating, at kung ano pa mga pinagagawa niyo sa inyong power station. But with normal use, at least 80% ng total capacity niya kaya niya i-retain within 10 years. That's 10 years. So, my question again, sulit kaya ito? Sulit kaya investment ito sa bahay niyo for emergency uses? Hindi lang emergency uses, probably pwede niyo ring daily use kasi 10 years naman eh. So, pwede mo siyang gamitin everyday. Pwede mo siyang gamitin everyday. Hindi ka mag-worry. As long as gamitin mo siya ng tama, huwag mong bubuksan-buksan kung ano mga kutingtingin at ilagay siya sa lugar na safe. With this type of technology ngayon, ang ganda to. Solid to investment, okay? Again, I'm sure namamahalan kayo sa price ito, hindi siya mura. Pero kung kaya naman ng 10 years, hindi ba worth it na investment yun? That's just my thought, ha? Kasi ako, hanggat maaari, gusto ko kasi makapagbawas ng kuryente rito. And kaya yun nga, sabi ko, nabagit ko nga lately na gusto ko na mag-setup ng solar panel, solar setup dun sa rooftop. And bala ko mag-ipon ng mga ganito or whatever yung kaya ng budget ko, ipunin ko. And then, syempre, i-maintain ko na dun na lang ako hanggat maaari kukonsumo ng kuryente. Okay? So, yan. EcoFlow River 2 Pro. Kung interesado kayo dito, iwan ko link sa video description. Kayo nang bahala. Kung interesado rin naman kayo, again, depende sa inyo yan. Para sa akin, again, ulitin ko lang, emphasis ko lang, ang gandang investment nito. Okay? Magandang investment dito para sa kagaya ko. Tingin mo, pasok dito sa pangangailangan mo. Why not, diba? Why not consider this? So, ako din lang. This is Scott Man. I'll talk to you again soon.